Umaga makakasama na ho natin. Siyempre, ito partner kahapon, proclamation ho ng mga nanalong party lists mga kabrigada. Pero meron pong hindi dalawang ipinroklama. Una, itong Duterte Youth Party List at yung Bagong Henerasyon Party List. Doon po sa mga interviews and statements kahapon, nabanggit ho ni Ronald Cardema mula ho sa Duterte Youth mga kabrigada na magpa-file daw ho sila ngayong araw ng kaso sa Supreme Court dahil nga ho sa ginawang suspension ng kanilang proclamation. Makakasama ho natin ngayong umaga si Ronald Cardema ng Duterte Youth. Magandang umaga, welcome sa Tira Brigada. Kasama mo, Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning. Good morning po. Good morning po, Sir Gab and Sir Abner. Opo, tama ho ba yung aming narinig, Sir Ronald? Ngayong araw daw ho, ipupunta raw ho kayo sa Supreme Court? Yes, wala na kasing ibang pwedeng hinga ng tulong kung hindi ang Korte Suprema. Kasi sa pananaw natin, nagkaroon ng grave abuse of discretion. Yun yung usong kasalanan ng COMELEC pag tinataas mo sa Korte Suprema. Bakit grave abuse of discretion? Discretion na lang nila ngayon kung kailan nila gusto magproklama ng isang partido nakalagay sa batas at sa saligang batas. Pag na-elect tayo at ibinoto tayo, duly elected tayo, ang gagawin na lang ng COMELEC, ipoproclaim na lang. Di ba? Kabastusan niya na sasabihin mo, napaka-importante ng kada isang boto ng Pilipino. Tapos yung binoto ng lampas 2 milyong Pilipino, discretion mo na lang kung kailan mo gusto i-proclaim. Di ba? It is a ministerial function Basta makita mo na ibinoto ng ayos ng mga Pilipino at na-canvas mo na at nakita mo na yung resulta at alam mo na kung ilan yung ibibigay mong seats sa kanila, ipo-proclaim mo na lang. So, definitely we are going to the Supreme Court today to file a petition dahil kahit hindi ka abogado, makikita ng isang Pilipino na mayroong grave abuse of discretion ang COMELEC ngayon. Pero ito kasi di ba 2019 yung petition na yan, 2022 may nakaupo pa mula sa inyong grupo na congressman. Pero sa palagay nyo, bakit kaya hindi ito na-action noon ng COMELEC? Meron ba kayong kumbaga ba suspecha, speculation, bakit hindi naman ito pinatupad, hindi inaksyonan itong petition nito at kung kailan ngayon kayong nag-number 2 tsaka kayo kumbaga ba pinigilan yung proclamation ninyo? Unang-una, kahit po mga nakikinig sa atin, marami hindi abogado, ma-realize nyo kung bakit tinatawag na hausyaw. Walang kwenta yung kaso. Ano ba yung mga kinaso ho? Unang-una, kinasuhan kami ng Kabataan Party List na vote buying daw. Bakit? Kasi daw, sinabi namin 2090, kapag kami nanalo, lahat ng aming pondo ay ibibigay kami sa tala kaming kukurakutin kahit piso. Yun na yung kaso namin, vote buying. Sa dami-dami ng kilala yung congressman, gobernador at mayor sa Pilipinas na bumibili talaga ng boto, walang kaso yung mga yan. Ang kinasusuhan ng vote buying, kami, dahil doon ipinangako namin yung buong pondo ng aming opisina para sa taong bayan. Nakita niyo kung gaano ka-twisted, no? Pangalawa, nag-speech kasi ako noong 2019, sabi ko, kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Siyempre, ang ibig ko sabihin, yung parang debate namin ni Carlos Zarate ng Bayan Muna, na debate kami ng debate hanggang matalo sila sa Kongreso. Ang kinasa sa akin ng Kabataan Party List, yung hanggang maubos kayo sa Kongreso, nakalagay / promoting violence tantamount to mass murder in the country. Kinasuhan ako ng mga makakaliwang grupo na ako daw yung violente, kaya dapat matanggal sa party list system. Sila nga itong kaalyado ng teroristang NPA at kami nga yung anti-NPA. Kami pa yung nakasuhan ng promoting violence. Yan yung mga kinaso sa amin noong 2019. Ngayon, masabi ko sa inyo, sa sobrang hawsaw niya, sa sobrang walang kwenta niya, nandun na, attending lang sa COMELEC. At noong 2021, nag-file kami na gusto namin sumali sa 2022 election, nanalo kami uli noong 2022, hindi na pinanggit ng COMELEC yan kasi hindi nila alam kung anong gagawin doon sa walang kwentang kaso na yun. Bakit nila sasabihin kahapon na nakalagay lang doon, one paragraph lang, we will suspend the proclamation of Duterte Party List because of the serious grave allegations in 2019. Kung ganyan pala kaseryoso yan, bakit yung pinatagal ng lampas kalahating dekada? Di ba? Yun yung nga binanggit noong 2022 So yun ang masasabi nyo na meron kayong grave abuse of discretion. Kukuha ka ng isang basurang kaso mula sa dating-dati pa, ngayon mo babanggitin kung kailan na uupo na kahapon dapat kami. Bukod po dyan sa mga binabanggit po ninyo, Sir Ronald, may mga lumalabas na mga issue na
isa din daw umano sa mga reasons para pinadisqualify po kayo yung status nyo as party list dahil hindi daw po kayo legitimate na party list, hindi nga daw po dumaan sa public hearing at publication yung inyong party list bago po kayo kumandidato. Ano pong mga Yan, paglilinaw po ninyo? Ito, para marinig ng taong bayan, napakabobo yan. Yan yung ikatlo doon sa argumento nila. Aha. Kasi sinasabi nila, hindi daw rehistrado ang Duterte Youth Party List, kaya daw hindi dapat maging party list. Ang masabi ko sa inyo, yung Duterte Youth Party List, kaaway namin yung mga taga-Comelec noong 2019 hanggang 2022 kasi nandun yung kaaway ko, si Rowena Guanzon. Araw-araw kami nag-aaway. Siya ang senior commissioner. Tapos, so hindi kami nakakalapit sa Comelec, di ba? Magkaaway kami. Aha. Paano magsasabing hindi kami rehistrado sa Comelec? Kung kami hindi rehistrado sa Comelec, patagal na kaming tinanggal ni Guanzon sa Comelec sa party list system. Ang sinasabi nitong mga bobong nagpa-file niyan, hindi daw rehistrado kasi daw hindi daw nag-public hearing, hindi daw nag-publish. Alam nyo, lahat ng galawan sa Comelec na requirements, pag ikaw in-orderan to publish, ipapublish mo sa dyaryo yon. Pag sila nag-notice of hearing, a-attendan mo yung hearing na yon. Lahat yan, mula 2019 hanggang ngayon, pag nag-order sila, ginagawa namin. So kung hindi ko alam kung ano yung sinasabi ng mga yan na meron daw kaming hindi naging hearing, hindi naman kami pwede yung kami mag-decide na sasabihin namin sa Comelec, mag-hearing tayo next week ha, kailangan kasi ng hearing. O magpa-publish kami ha, bahala kayo ha. Walang ganon. Lahat ng requirements na, alam mo, nung recognize at ni-register ang Duterte Youth sa Comelec, inaprubahan nila, hindi namin kontrolado yun. Nung inapprove nila kami, kaaway pa namin sila, ibig sabihin na fulfill namin lahat ng requirements or else, yung mga kalaban namin, binanatang kami doon, di ba? Ito, Sir Alam mo, Ronald. napaka-bobo talaga ng argumentong yun, yung sinasabi na hindi kami rehistrado sa Comelec. 3 eleksyon na kami. Ito pong binabanggit po ninyo, ito yung sinasabi ninyo na petition in 2019, pero ito gusto kong linawin po sa inyo, may aside from the 2019 petition, may iba pa bang petition na inihain laban sa Duterte Youth Party List? Kasi doon po sa NBOC Resolution number 14-15, parang may lumalabas doon na SPP 25-008 na isinampa naman ng mga parang student regent ng pamantasan ng PUP, Polytechnic University of the Philippines. Aware po ba kayo dito, Sir Ronald? Alam mo, final lang yan last week. 3 days bago mag-eleksyon. Hanggang ngayon nga, hindi pa dumadating sa amin yung kopya nila kasi kailangan pag magpa-file ka ng kaso o reklamo, papadala mo ng kopya yung kalaban mo. Hindi pa nga dumadating sa amin. Hindi pa nga kami ino-orderan ng Comelec na sagutin namin. Bakit ipang-hold sa amin yun? Lahat tayo pwede tayo magkaso. Ibig mo sabihin, ikaw pwede mong kasuhan kapitbahay mo. Pag nakaaway mo, kahit anong kaso lang. Pwede yung, kahit sino pwede mong kasuhan. Bakit mang-hold sa 2 milyong boto yung kaso last week? Pero kahit hindi pa namin nababasa yung kaso, ang sinasabi nila doon, red tagging daw yung Duterte Youth Party List. Alam niyo, masabi ko sa inyo lahat, ako po, Ronald Cardema, bago ako naging chairman ng Duterte Youth Party List, membro ako ng Kabataan Party List sa UP Los Baños. 3 batchmate ko sa Kabataan Party List, nakasabay ko sa UP Los Baños, patay na bilang NPA. Kaya kapag ako ang nakikipagdebate para sa gobyerno, hindi ako nakakasuhan ng libel o red tagging. Kasi nga, sinasabi ko yung experience ko mismo sa Kabataan Party List. Hindi ako yung katulad ng ibang nasa gobyerno na basta opposition dati, sasabihin mo, NPA yun. Hindi ako ganon. Miyembro ako dati ng Bayan Muna at ng Kabataan Party List. Pag ako nag-identify ng namatay na Kabataan Party List member na napatay sa bundok, talaga sinasabi ko yung pangalan kung sino yung napatay na NPA na yon at kung paano siya naging miyembro ng Kabataan Party List. Hindi red tagging yun pag sinasabi mo yung katotohanan. Ako, hindi ko sinasabi na lahat ng Kabataan Party List member NPA. Kasi ako nag-Kabataan Party List, hindi naman ako NPA. Sinasabi ko lang mismo, yung mismong mga miyembro at pangalan nila at napatay sa bundok, na NPA yun.
Bakit ikakaso sa akin na red tagging yun? Okay. Doon sa after ng mga proclamation, di ba, may mga media interview itong mga pinroclaim ng mga senador o kaya mga congressmen. Nang natanong si Kabataan Party List Congressman-elect Attorney Renico, ang sabi niya, hiningan kasi siya ng reaksyon na Sir Ronald anong reaksyon ninyo dito sa sinapit ng Duterte Youth na hindi kinaproclaim? Ang sabi niya, Deserve daw. Deserve, oo. Tapos hindi daw ninyo totoo namang nire-represent kasi ang kabataan. Anong masasabi mo dito ngayon, Sir Ronald? Alam nyo, kahit abogado yan, ang bobo ng statement mo na yon. Ang boto nyo lang 312,000. Tapos deserve nyo makaupo sa Kongreso. Paano naman kaming 2,000,000 at 338,000 ang boto? Kahit nga tanggalin mo yung 2,000,000, mas deserve pa namin umupo dahil mas marami pa rin yung boto namin kahit tanggalan mo ng 2,000,000 Pangalawa, kami, ang kaisa-isang nagbabalik ng death penalty sa Kongreso para sa mga kurakot, rapist, kidnapper at mga terorista ang NPA. Walang ibang gumagawa nun sa Kongreso. Pangatlo, kami lang ang nakikipaglaban para ang mga anak, apo at kabataang Pilipino ay hindi sumali sa NPA. Walang ibang nagsasalita niyan sa loob ng Kongreso. Paano mo masasabing ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Kung hahayaan mo lang yung mga anak natin na talagang inalagaan natin na pagdating sa college, mare-recruit lang ng mga makakaliwang grupo. Walang ibang nagtatrabaho para sa ganyang advokasya, kami lang. Kaya kung sasabihin mo hindi namin deserve, mas lalong hindi nyo deserve dahil meron kayong mga membro na napapatay bilang teroristang NPA. Hindi red tagging yun. Kahit sinong ordinaryong Pilipino sa bansang ito, alam na yun. Okay. Sige, panghuli na lang siguro, Sir Ronald, mga anong oras kaya kayo pupunta dyan sa Supreme Court para ihain itong kaso laban sa COMELEC? Yes, ngayon po, mga siguro 11 a.m. Nandiyan kami, papile namin yan. At alam nyo, talagang 80% ng mga desisyon ng COMELEC na pag tinaas mo sa Supreme Court, dinedeklara yun nila na grave abuse of discretion. Para sa ordinaryong Pilipinong nakikinig, yung discretion, yun yung parang ikaw lang magde-decide sa sarili mo kung anong gusto mong gawin na hindi naman talaga akma sa batas. Ang nakalagay po sa batas, pag kayo ay binoto ng mga Pilipino at na-canvas at nalaman kung ano yung ilang uupuan mo sa Kongreso, ipoproclaim ka na. Lalo na kung wala naman talagang final verdict yung kaso sa'yo. So bakit hindi sinunod ng COMELEC yun? So meron talagang grave abuse of discretion na itataas natin mamaya sa Korte Suprema po. So confident kayo na kumbaga ba kahit papaano mas pakihinggan kayo ng Supreme Court kasi kung matatandaan natin kapag mga ganyang petisyon matagal yung proseso diyan di ba? Kagaya nga nung nangyari dun sa kaaway mo di ba sa P3 P3WD. Di ba na natapos na lang yung termino hindi na nakaupo ito si Commissioner Guanzon. Yes, ang pagkakaiba niyan doon sa away namin ni Guanzon, yun personal naming away yun. Hindi niya ako pinaupo sa Kongreso. Tapos finailan ko siya, hindi rin siya naupo sa Kongreso. So, may kaugnayan dito, lampas 2,000,000 Pilipino. So, yun it is a national interest, a public interest na kaso na kailangan madaliin. So, makikita rin ng Korte Suprema yan. Mga justices ng Korte Suprema, 40 years ng lawyer, talagang naging judge na, naging justices na ng CA at ngayon nasa Korte Suprema. Makita nila na talagang dapat madaliin to ng todo-todo at i-TRO yung COMELEC dun sa ginawa nila kahapon. Sa kayo nakakita na proclamation nyo na, sasabihin lang 4 hours before proclamation nyo na hindi kayo kasali. Hindi talagang sinadya nila na hindi last week gawin Kasi kung last week nila ginawa yun, pinafile na agad namin, di ba? Sinadya nila na mismong araw na pupunta ka doon, nakabarong ka na, saka ka lang sasabihan na hindi kayo kasali mamaya. So nandun na pala kayo kahapon sa Manila Hotel? Nandun na kami, umuwi pa kami galing ibang bansa kahapon ng tanghali para lang umattend ng proclamation na yon. Talagang abuso yung ginawa nilang discretion na yon, grave abuse of discretion. Okay. Sige, with that, Sir Ronald, abangan na lang namin itong pagpa-file ninyo sa Supreme Court. Tututukan din namin yun at syempre makiki-update kami dito sa mga mangyayari dito sa kapalaran ng Duterte Youth. Maraming salamat, Sir Ronald. Maraming salamat po. God bless po. Thank you. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Drive Max Coffee. Ligayang tuloy-tuloy.